Kailan ka ba ikakasal, anak? Naiinggit na ako sa mga amiga ko, Jasper. May mga apo na. Ako na lang ang wala. Pagtawa na lang ang isinagot ni Jasper sa kanya. Inilapag ni Bethany sa kitchen counter ang nabake niyang chiffon cake. Lumingon siya sa binata. Hinampas niya agad ang kamay nito nang akmang kukunin ang isang cupcake. Ano ka ba? Bakit mo kukunin yan? Sa customer yan. Saway ni Bethany sa kanyang anak. Kapag may kurot na nakita dyan ng customer, lagot ka talaga sa akin. Kaya hindi ka nagkakaasawa eh. Mahinang tumawa si Jasper. Nakita nyo na naman ako. Magkakaasawa rin ako. Bakit po ba atat na atat kayo? Ini-enjoy ko bang pagiging binata? Chill ka lang, ma. Napailing si Bethany. Paano ako magiging chill, anak? Ilang taon ka na ba? Kahit nung high school, wala kang pinapakilala sa akin. Jasper, talagang magiging atat ako. Nag-iisang anak lang kita. Wala na rin ang papa mo. Gusto ko may makasama ka sa buhay mo kung dumating ang panahong mawala na ako. Kumunot ang noo ni Jasper. Ma, wag niyo nga pong isipin yan. Bata pa kayo, matagal pa kayong mabubuhay. Kayo pang mag-aalaga sa mga apo ninyo. Basta magkakaroon din yan. Busy lang ako sa trabaho, ma. Kaya walang panahong makipag-socialize. Inayos niya na ang kanyang icing bag. Sobrang workaholic ni Jasper. May mga naipon naman siya at mga asset na binili para may maipamana. Hindi na ito kailangang sobrang magtrabaho, pero kapag passion talagang ginagawa, wala siyang magagawa. Doktor sa isang ospital si Jasper. Kaya rin siguro lagi na lang walang oras ang kanyang anak at minsan lang maging libre. Gusto niya nang iset sa isang blind date para naman may makilala itong ibang babae. Baka naman, bakla ka, anak. Ngayon pa lang maging totoo ka na. Hindi ako magagalit. Sabi pa ni Bethany. Umiling si Jasper. Mama, kung anong iniisip ninyo, masyado lang kayong excited magkaapo. Kinuha ni Bethany ang spatula. Hindi lang din naman yun Kapag nagkaroon ka ng asawa, para na rin akong magkakaroon ng anak na babae. Alam mo namang pangarap ko rin magkaroon ng anak na babae. Hindi lang natuloy. Kasi nawala na nga ang papa mo. At ikaw naman ang lumabas mula sa akin. Napangiti naman si Jasper. Swerte pa lang magiging asawa ko. Mabait ang mother-in-law niya. Mahinang tumawa si Bethany. Bakit? Ano bang tingin mo sa akin, anak? Maldita. Hindi naman ako kontrabida sa buhay mo. Kahit anong gusto mo, sinusuportahan ko. Wala siyang oras para magkontrabida. Hindi rin mataas ang standard ni Bethany sa mapipiling babae ng kanyang anak. Basta mabuti, mamahalin at aalagaan ng kanyang anak. Ayos na sa kanya yon. Kilala mo ako, Jasper. Hindi ako maarte. Magaling din ako makisama sa kahit na sinong tao. Kaya wala kang magiging problema sa akin. Kapag may dinala kang babae rito, sobrang matutuwa agad ako. Maghahanda agad ako ng marami para diretso pamamanhi ka na. Sabi pa ni Bethany. Humalakhak si Jasper. Baka naman matakot ang dadalhin kong babae sa inyo, ma. Ipapakilala pa lang, gusto nyo na agad ng kasal. Napairap si Bethany. Kasi nga nagmamadali na ako. Kaya mamadaliin na rin kita. Napailing na lamang ang kanyang anak at hinalikan siya sa sentido. Sige ma, alis na po ako. Babalik na ako sa ospital. Huwag po kayo masyadong magpakapagod Kapag hindi kaya, huwag nang tumanggap ng customer. Napangiti si Bethany. Hindi naman ako madalas mag-bake. Siyempre, ang mga staff ko pa rin sa bake shop. Kaso, request kasi ito ng amiga ko. Kaya ako ang personal na gumagawa. Iba rin ang may touch of love, anak. Bakas ang pagiging proud ng anak niya sa kanya. Mahilig talaga siyang mag-bake. Iyon din naman kasi ang naging paraan niya para buhayin si Jasper. Umunlad lang, kaya nakabili din siya ng mga ari-arian at napatapos niya ang kanyang anak. Kaya ngayon, masaya na rin si Bethany na makitang successful na rin si Jasper. Sobrang mahal nito ang pagiging doktor at may mga binili na ring mga properties at ilang condo units. Payo niya rin para may mapuntahan naman ang sinasahod nito. Kahit naman may trabaho na si Jasper, sinisikap niyang siya pa rin ang gumastos para dito. Pinagluluto niya ito palagi ng pagkain at sinasagot ang ibang pangangailangan nito. Ayaw man ni Jasper pero mapilit talaga siya.
Nag-iisang anak niya lang ito, kaya para saan pa lahat ng ginagawa niya. Bukod doon, hindi naman natatapos ang responsibilidad niya bilang isang magulang. So, Bethany, panimula ni Martha, isa sa kanyang mga amiga. Kumusta si Jasper? Wala kami masyadong naririnig tungkol sa kanya kamakailan. Nakita siya ng anak ko, kaso busy din sa ospital. Nasa coffee shop sila na kanyang pagmamayari. Yun na lang din talaga ang banding nilang magkaibigan bukod sa Zumba. Kaya kapag magkakasama sila, sinusulit talaga nila. Mga totoo at tapat na kaibigan ang mga amiga ni Bethany. Nang mawala ang asawa niya, ang mga ito ang unang dumamay at umalalay sa kanya. Tinulungan siya ng mga itong makabangon ulit. Kaya kahit si Jasper talagang malapit sa mga puso ng kanyang mga kaibigan. Hindi lang siya ang nagpakananay sa binata, kundi ang kanyang mga amiga din. Napabuntong hininga si Bethany at hinalo ang kanyang kape. Maayos naman, kaya lang single pa rin siya. 30 na siya ngayon. Akala ko may girlfriend na siya. Umaasa akong mag-uuwi ng babae sa amin pero wala talaga. Masyadong dedicated sa trabaho. Nagtaas ng kilay si Elise. Nag-aalala ka dahil wala siyang dinadala sa bahay? Baka naman mapili lang si Jasper. Hindi basta magdadala na kung sinong babae sa inyo. Tumango si Bethany. Baka sa mukha niya ang magkahalong pag-aalala at pagkadismaya. Sana nga ganun lang, kaso parang hindi man lang siya nanliligaw. Wala akong naririnig, kahit chismis sa ospital. Wala. Kaya sinong hindi mag-aalala ron? Gusto kong maging masaya siya. Yun lang naman ang gusto ko para sa anak ko at hindi puro karir ang iniisip. Tumango si Martha. Naiintindihan ka namin, Bethany. Pinalaki mo siya ng mag-isa at gusto mo lang na makakabuti para sa anak mo. Exactly, sabi ni Bethany at napabuntong hininga. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya, kaya hindi ako papayag na hindi niya makuha lahat ng deserve niya sa buhay. Gusto ko lang siyang makitang maayos, yung may sarili ng pamilya. Inasahan ko siya na magkakaroon agad ng asawa dahil nga lumaki na kaming dalawa lang. Pero hanggang ngayon, wala pa. At ako na ang namumroblema para kay Jasper. Humigop muna ng kape si Elise bago nagsalita. Baka naman meron na, Bethany, hindi lang nagkikwento. Siyempre, kahit malapit kayo ng anak mo, lalaki pa rin si Jasper. May mga bagay ang lalaking nahihiyang i-open up sa mga nanay nila. Napaisip naman agad si Bethany. Anong rason para hindi sabihin yun sa kanya ng kanyang anak? Bukod doon, alam niya sa sarili niyang close naman silang mag-ina. Magtatampo siya kung hindi nga ito nagkukwento sa kanya. Pero mukhang malabo rin naman kasi yon. Kilala niya si Jasper. Lahat kinukonsulta nito sa kanya bago muna gawin ang isang desisyon. Huminga ng malalim si Bethany. Basta ang akin, mag-asawa na siya. Pero ayokong maramdaman niyang nadidisappoint niya ako o pinipressure ko siya. Ang gusto ko lang may progress naman ang buhay pag-ibig ni Jasper. Kapag ganon, mapapanatag ako kasi ibig sabihin nun, walang balak ang anak kong maging matandang binata. Mahinang tumawa si Martha. Hirap basahin kapag lalaki ang anak, no? Puro babae ang sa akin, kaya lahat dadaan muna sa akin. Mahinang tumawa si Martha. Hirap basahin kapag lalaki ang anak, ano? Puro babae ang sa akin, kaya lahat dadaan muna sa akin. Kay Jasper, gusto mo ang pinaka-the best para sa kanya. Pero gusto mo ring igalang ang choices at pace niya. Tandaan mo lang, napalaki mo siya ng maayos. Ano man ang mangyari, produkto siya ng lahat ng pagmamahal at pangangalaga na binigay mo sa kanya. Kaya huwag kang masyadong mag-aalala para sa anak mo. Matamis na ngumiti si Bethany. Salamat mga Mars. Natatakot lang siguro akong maging mag-isa siya o malipasan siya ng mga pagkakataong pwedeng magpasaya sa kanya. Tumango si Elise. Normal lang na mag-alala, pero ang kaligayahan naman kasi, iba-iba ang kahulugan para sa mga tao. Napunta sa ibang mga paksa ang pag-uusap nila, pero ang isip ni Bethany patuloy na bumabalik sa kanyang anak. Dapat maging panatag na lang siguro siya at wag nang masyadong kulitin si Jasper. Alam niyang hindi niya makokontrol ang timeline ng buhay nito, ngunit nariyan siya para sa binata. Ano man ang landas na piliin nito, full support ang ibibigay ni Bethany. Kahit papaano, nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang dibdib.
Kinabukasan, nasa kalagitnaan ng abalang umaga si Bethany sa kanyang bake shop. Hindi na siya nakakabisita sa branch na yon dahil mas madalas siya sa coffee shop. Tiningnan niya ang mga bagong tinapay. Pinupuri niya rin ang mga staff kapag maayos na nagagawa ang trabaho. Hindi naman din kasi siya sobrang higpit ng tipo na amo. Kalmado lang siya at pinahahalagahan ang mga empleyado. Mas naniniwala kasi si Bethany na mas umaasenso ang negosyo kung puno rin ng buhay ang mga empleyado. Ano? Bakit magre-resign ka? Tanong niya sa isang staff. Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Umiling ang dalaga. Madam, hindi po. Kung papipiliin nga po ako, gusto ko po talagang magtrabaho dito. Tama po kayong magpasahod. Nagbibigay pa ng pamasko at mga grocery bags kapag anniversary. Kailangan ko lang po talagang umalis. Para na rin po sa safety ng baby ko. Buntis po ako, madam. Suminghap si Bethany sa gulat. Ganun ba? Congratulations! Alagaan mo ng maayos ang sarili mo. O sige, kung yan ang gusto mo. Pero kung okay ka na ulit at kaya mo nang magtrabaho, tandaan mong welcome ka pa rin dito. Tatanggapin pa rin kita. Hirap din kasing maghanap ng empleyadong kabisado ng mga ginagawa rito. Napangiti naman ito. Salamat po, Madam Bethany. Maya-maya, bumukas ang pinto. Bakas ang galit sa mukha ng isang babaeng pumasok. Nasa late 50s na ang babae. Medyo magulo pa ang damit nito. Parang nagmamadaling pumunta sa shop niya na kahit na pag-aayos ay hindi na nagawa. Nagmarcha ang babae papunta sa counter at ibinagsak ang isang cake. Napatili ang mga staff ni Bethany dahil sa ginawa ng ginang. Natapon ang chocolate cake na galing mismo sa bake shop nila. Nanlaki ang mga mata ni Bethany sa gulat. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang maging kalmado kahit naiinis na siya sa kabastusan ng ginang. Bahagya siyang lumapit. Magandang umaga po. Ano pong problema ninyo, ma'am? Nagliliyab ang mga mata ng babae. Ito ang cake na nagpasakit sa tiyan ng apo ko. Nagrereklamo siya ng pananakit ng tiyan mula nang kainin niya to. Alam mo bang nangyari, ha? Nasa ospital dahil sa maruming cake nyo dito. Nanatiling seryoso ang mukha ni Bethany. Ikinalulungkot kong marinig yan. Pwede mo po bang sabihin sa akin kung kailan mo po binili ang cake na ito? Matalas at naiinip ang boses ng babae. Kahapon ng hapon, isang cake lang ang kinain niya. Huling kinain niya bago mangyari yon. Then, kinagabihan sumakit na ang tiyan niya. Gusto kong malaman kung anong inilagay niyo sa cake na to at bakit kailangang sumakit ang tiyan ng apo ko ng ganon katindi. Lumapit ang tingin ni Bethany sa cake. Sinisiguro ko, ma'am. Sinusunod namin ang lahat ng safety and hygiene protocols. Gumagamit kami ng mga dekalidad na sangkap at maingat na sinusuri ang lahat. Gusto ko pong imbestigahan pa ito. Pwede mo po bang bigyan ako ng higit pang mga detalye tungkol sa nangyari sa apo ninyo? Namulang mukha ng babae sa galit. Hindi ko na kailangang magbigay ng anumang detalye sa'yo. Gusto ko lang na panagutan mo ito. Ang gastos ng apo ko sa ospital. Tiningnan ni Bethany ang mga staff. Hindi alam ng mga ito kung anong gagawin. Dahil sa sobrang gulat, inutusan niyang dalawang babaeng linisin ang cake at huwag itapon. Tiningnan niya kung yun ba talaga ang nakasama sa apo ng nagre-reklamong customer. Lumapit si Bethany. Naiintindihan ko ang frustration mo, ma'am. Gusto ko pong lutasin ang isyong ito at kailangan naming makatiyak para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Pwede bang dalhin mo ako sa ospital kung nasaan ang apo ninyo para mas maintindihan ko po ang sitwasyon? Bago pa makasagot ang ginang, biglang pumasok ang isang dalaga. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at mabilis na hinawakan ang nagwawalang customer. Nagkatinginan sila ng dalaga. Maganda at mukhang sales lady sa isang mall. Mukhang desente at halatang nahihiya na. Mama, kailangan na nating umalis. Hindi nakakatulong itong ginagawa mo, sabi ng dalaga. Sumulyap ng masama ang ginang sa kanyang anak. Hindi! Gusto kong ayusin to ngayon at may managot sa nangyari sa apo ko. Mama, tama na. Hindi yung cake ang dahilan. Sumakit ang tiyan niya dahil sa spaghetti. Hindi sa cake, ma. Frustrated, pero mahinahon pa rin, sabi ng dalaga. Halata namang napahiya ang ginang. Mas lalo lamang itong nagalit at nagmarcha palabas.
Pinagmamasdan ni Bethany ang dalaga na ginagabayan ng ina patungo sa pintuan. Grabe naman ang mga yon, sila na nga ang mali, hindi pa nagsusorry. Sabi ng kanyang isang staff. Madam, okay ka lang po? Marahang tumango si Bethany. Sisiguraduhin kong i-imbestigahan natin ito ng maayos kahit nagkamali sila. I-double check na lang natin. Ayoko nang maulit ang mga ganito. Masisira ang imahe ng bake shop dahil sa mga customer na katulad niya. Tumango ang mga staff at bumalik sa gawain ng mga ito. Kumuha si Bethany ng panlinis na tela at sinimulang punasan ang counter. Hindi niya inasahan ang nangyari sa araw na yon. Unang beses na nangyari sa kanya na may sumugod na ganoon kalala sa kanyang shop. Alam ni Bethany na ang pananatili ng tiwala sa kanyang mga customer ang pinakamahalaga. Mabuti na lamang nakapagtimpi siya at napigilang sagutin ang ginang kanina. Mama, okay lang po ba kayo? Ang tahimik mo. Pansin ni Jasper sa kanya. Napabuntong hininga si Bethany. Oh, Jasper, kanina kasi may pumuntang babae sa shop. Nagwawala dahil sa binili niyang chocolate cake. Tumaas ang isang kilay ni Jasper. Anong nangyari? Bakit magrereklamo? Malinis naman ang kitchen doon ah. Sa luto ninyo nga lang po ako may tiwala eh. Totoo naman ang sinabi ni Jasper. Hindi naman siya tatagal sa food industry at pagnanegosyo kung pabaya siya sa kalinisan. Kaya nga nagulat siya nang may sumugod bigla. Napailing si Bethany. Hindi lang basta nagreklamo, Jasper. Nabigla nga rin ako kasi alam kong hindi nagpapabaya ang mga staff ko. Ilang taon na ba sa akin ang mga yan? Pumasok siya at binato ang cake sa counter. Galit na galit. Sumakit daw ang tiyan ng kanyang apo pagkatapos kumain ng cake at kumbinsido siyang yung cake ang dahilan. Sana pala pinadala niyo na lang po sa ospital yung bata at ako na lang ang tumingin. Sabi pa ni Jasper habang abala sa pagkuha ng pagkain nito. Naisip ko nga rin yan. Pero ang dami-daming nangyari kanina. Maging mga staff ko nagulat din. Mabuti na lang dumating yung anak yata. At yun, dun pa na lamang sa spaghetti pala sumakit ang tiyan ng bata at hindi sa cake. Paliwanag niya kay Jasper. Natigilan ito sa pagsasandok. Nakakahiya naman, hindi man lang muna sinigurado ang dahilan bago sumugod. Napabuntong hininga si Bethany. Kaya nga, ako na lang ang nahihiya para doon sa mag-ina kanina. Hindi muna inisip. Mabuti na lang talaga nakapagtimpi ako kahit naiinis na kanina. Kinagat ni Jasper ang tinapay nito. At least buo pa rin po ang reputasyon ng bake shop at mas napatunayang malinis po talaga ang mga product doon. Kumain na lang din si Bethany. Mas kailangan niyang kumain kaysa isipin pang problema kanina. Tapos na rin naman yon. Tiningnan siya ni Jasper. Actually, ako naman po ang may sasabihin sa inyo. Oh, anong sasabihin mo? Tanong ni Bethany sa kanyang anak. Tumikhim si Jasper. Medyo namumula ang mukha. Well, may nakita na po ako. May girlfriend na ako ngayon. Parang lumiwanag ang paligid ni Bethany sa kanyang narinig. Kay tagal niyang hinintay yon, kaya labis ang saya niyang pinagtutuunan na ni Jasper ng pansin ang buhay pag-ibig nito. Nanlaki ang mga mata ni Bethany at sumilay sa kanyang mukha ang isang masayang ngiti. Talaga? Napakagandang balita niyan, Jasper. Nasaan na? Ipapakilala mo na sa akin? Ipakilala mo na ngayon. Malakas na tumawa si Jasper. Kasasagot niya pa lang sa akin, Mama. Niligawan ko po siya ng ilang buwan din. Hindi ko lang sinasabi dahil gusto ko rin naman na sure na ako bago sabihin sa inyo. Farah po ang pangalan niya. Farah? Ulit ni Bethany at mas lalong napangiti. Ang ganda naman ng pangalan. Paano kayo nagkakilala? Lumiwanag ang mukha ni Jasper habang nagsasalita. Nagkakilala po kami dahil sa common friend at siya rin po ang nag-assist sa akin noon nang bumili po ako ng regalong bag sa inyo. Sales lady po siya sa isang mamahaling brand. Matalino siya, mabait at magkasundo po kami sa maraming bagay. Nagagalak talaga ang puso ni Bethany. Kinikilig ako, anak. Sobrang saya ko para sa'yo. Napaka-pasensya mo sa tanong ko tungkol sa girlfriend mo nitong mga nakaraang buwan. Sa wakas, naisipan mo na, Jasper. Humalakak si Jasper at medyo nahihiya. Mama talaga, alam ko pong marami kang tinatanong. Ayoko lang pong madaliin ang mga bagay-bagay. Gusto ko lang pong makasigurado.
Saka wag nyo naman pong madaliin. Siguro dadalhin ko po siya rito kapag ilang buwan na rin ang relasyon namin. Marahang tumango si Bethany kahit nag-uumapaw na ang pananabik. Basta, hihintayin ko anak. Hindi na ako makapaghintay na makilala ang special someone mo. Kung sino man yan, masasabi kong swerte siya. Aba, ang bait mo at ang talino pa. Alam ko rin na napalaki kita ng maayos kaya magiging mapalad ang babaeng makakatuluyan mo. Lumambot ang ekspresyon ni Jasper. Salamat po mama. Malaking ibig sabihin sa akin ang suporta ninyo. Masaya po talaga ako kay Farah. Alam kong maaga pa pero siya po talagang babaeng nakikita kong pakakasalan ko. Mas lalong napangiti si Bethany. Mana pala ang kanyang anak sa namayapan niyang asawa. Siya lang din noon ang babaeng dumaan sa ama ni Jasper. Ito kasi ang tipo ng lalaking date to marry at hindi mapaglaro sa mga babae. Hinawakan ni Bethany ang kamay nito. Natutuwa akong malaman to. At least hindi na ako matatakot na tumanda kang binata. Basta sabihan mo lang ako kapag ready na siyang mamita ko ha. Tumango si Jasper. Puno ng pagmamahal ang ekspresyon nito. Sa tingin ko po, magugustuhan mo talaga siya. Magiging magkasundo po kayo ni Farah. Tumango agad siya. Oo naman, syempre. Matagal ko nang hinihintay ito at ngayon nasa wakas ay nangyayari na. Mas lalo akong na-excite anak. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain na puno ng pananabik ang sistema ni Bethany. Wala pa man pinaplano niya na agad ang mga gusto niyang gawin kapag nakilala niya si Farah. Kaya lang lahat ng excitement niya unti-unting gumuho nang makita ang girlfriend ni Jasper. Mama, sabi ni Jasper, puno ng sigla ang boses. Ito po si Farah, girlfriend ko. Farah, si Mama, Bethany ang pangalan niya. Pamilyar sa kanya ang mukha ni Farah. Ito lang naman ang anak ng babaeng sumugod sa bake shop niya at nagtapon ng cake. Bakas din ang recognition dito at mukhang nahihiya. Ilang buwan na rin naman ang lumipas, nanay din ito ang may kasalanan. Hindi naman ito ang nagwala sa loob ng bake shop. Isinantabi na lang ni Bethany kahit medyo nabastusan din siya kay Farah ng panahong yon. Hindi man lang kasi humingi ng tawad para sa ginawa ng nanay nito at basta na lamang umalis doon sa shop niya. Gayunpaman, girlfriend ni Farah si Jasper. Hindi niya nagagawing big deal pa yon. Wala rin naman din silang kasalanan kaya iintindihin niya na lamang. Yun nga lang, kung magiging asawa ni Jasper si Farah, mukhang hindi niya makakasundo ang magiging balain niya kung sakali. Inilahad ni Bethany ang kanyang kamay at sinubukang umiti. Hello Farah, ikinagagala kitang makilala. Saglit na hinawakan ni Farah ang kanyang kamay at hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Ikinagagala ko po kayong makilala, Tita Bethany. Nagtagal ang pagiging awkward sa pagitan nila hanggang hapunan. Gayunpaman, ayaw ni Bethany na maramdaman itong hindi ito tanggap. Nabigla lang talaga siguro siya. Sa lahat ng tao, ito pa talaga ang girlfriend ng kanyang anak at naging pangit pa ang kanilang unang pagkikita. Sinubukan ni Bethany magsimula ng topic. Farah, magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Parang nag-alinlangan pa si Farah bago nagsalita. Nagtatrabaho po ako bilang sales lady sa isang mamahaling brand. Wala na po akong mga magulang. Stepmother ko na lang po ang nagpalaki sa akin. Napasinghap si Bethany sa gulat. Kung ganon, hindi pala nito talaga kadugo ang ginang na nagwala sa bake shop niya. Kahit papaano, medyo gumaan ang pakiramdam niya kay Farah. At doon niya lang napagmasdan ang dalaga. Napakaganda nito at inosente ang mukha. Parang mabait din at pinong kumilos kaya siguro nagustuhan ni Jasper. Hinawakan ni Jasper ang kamay ng nobya nito. Huwag kang mag-alala, pwede mong ituring na nanay si Mama. Alam mo ba, pangarap niyang magkaroon ng anak na babae. Sinubukan ni Bethany ngumiti kay Farah. Tipid naman itong ngumiti. Kahit papaano, nawala ang tensyon at pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Sa buong hapunan, pinagmasdan mabuti ni Bethany ang behavior ni Farah. Sinubukan niyang sukatin ang pagkatao nito. Napansin ni Bethany ang maliliit na bagay na nagsimulang magpabago ng kanyang pananaw. Mukhang totoo naman ang intensyon nito kay Jasper. Tila nauunawaan at minamahal talaga nito ang kanyang anak.
Yun lang naman ang gusto niya para sa babaeng gustong makasama ni Jasper. Napangiti si Farah. Ang sarap po ng luto niyo, Tita Bethany. Bumaha ang kagalakan sa dibdib niya. Talaga? Sige lang, kain ka pa. May dessert din akong hinanda. Sandali at kukunin ko lang. Nakaramdam ng kasiyahan si Bethany. Sa kabila ng hindi magandang simula, nakita niya si Farah bilang isang mabait at tunay na tao. Magandang partner para kay Jasper. Nagsimula ang gabi sa pagkailang, ngunit nagtapos sa isang bagong samahan. Umaasa si Bethany na makikilala niya pa ng lubos si Farah. Pabiro siyang inakbayan ni Jasper. Galing kong pumili, no? Mahina siyang tumawa. Mukhang mabait naman si Farah, anak. Gusto ko siya. Madaling makapag-adjust. Iginiya siya ni Jasper papasok sa loob ng bahay. Mabait po talaga. Maraming pangarap. Lagi niya pong iniisip kung ano ang gusto niya sa buhay. Basta parang full package po siya ng ideal ko po sa babae, mama. Tumaas ang isang kilay ni Bethany at naiintriga. Alam kong lagi akong humihirit sa'yo. Pero ganito ka pala kapag na-in-love, anak. Naningkit ang mga mata ni Jasper at mahinang tumawa. May sense of humor kaya hindi po boring kasama. Kaya niya akong patawanin kahit bad mood ako dahil sa trabaho sa ospital. Lumawak ang ngiti ni Bethany. Oo na anak, nakikita ko kung bakit siya ang girlfriend mo. Masyado kang hulog na hulog kay Farah, Jasper. Nangingiti rin ang dalawang kasambahay sa bahay nila. Bago naman kasi talagang makita nila si Jasper na buhay pag-ibig ang iniisip. Puro trabaho na lang kasi ito sa mga nagdaang taon. Tinulungan na nilang magligpit ang dalawang kasambahay. Mahalaga po talaga sa akin si Farah. Kuhang-kuha niya po ang ugali ko, mama. Tumango naman si Bethany. Masaya talaga siya para sa kanyang anak. Bihira lang din naman kasi itong magkagusto. Kaya kung mahal nito si Farah, hindi naman siya kontrabida para tumutol pa. Kung saan niya nakikitang maligaya at mas napapabuti si Jasper, yon ang kanyang pipiliing desisyon. Sa totoo lang, sa tingin ko ang butik na ito ang may pinakamagandang seleksyon ng mga para sa summer collection. Dito ko na rin ibibili ang dalaga ko. Sabi ni Elise at tiningnan pa ang ibang mga damit. Nasa mall si Bethany kasama ang kanyang mga amiga na sina Martha at Elise. Pahingan niya lang dapat ng araw na yon pero inaya siya ng mga ito kaya nakapag-shopping tuloy siya nang wala sa plano. Tumango si Martha bilang pagsang-ayon. Maganda sa anak mo yan, Elise. Light color lang. Bethany, ikaw, may napili ka na ba para sa sarili mo? Ngumiti si Bethany at marahang umiling. Wala talaga ako sa mood mag-shopping para sa sarili ko ngayon. Naghahanap ako ng damit para sa ibang tao. Tumaas ang isang kilay ni Elise at napukaw ang kuryosidad nito. Oh, kay Jasper ba? Kung ganon, tara muna sa men's section para makapili ka. Umiling ulit si Bethany. Hindi para kay Jasper. Ang dami ko pang nabiling damit para sa kanya noong nakaraang buwan. Hindi pa nga niya nasusuot ang iba. Para sa bagong girlfriend ni Jasper, si Farah. Gusto kong bigyan siya ng regalo. Nanlaki ang mga mata ni Martha sa gulat. Ang sweet mo naman sa girlfriend ng anak mo. Kumusta na siya? Wala ako masyadong narinig tungkol sa kanya. Sumagot siya agad. Okay lang naman. Pasado na. Mukhang masaya talaga si Jasper sa kanya. Kaya yun ang pinakamahalaga sa akin. Saka alam nyo naman, wala akong sariling anak na babae. Kaya gusto kong tratuhin si Farah na parang sarili ko na ring anak. Gusto ko siyang mas makilala at iparamdam sa kanya na espesyal siya sa buhay naming mag-ina. Nakaramdam ng kasiyahan si Bethany. Alam niyang gumagawa siya ng mga hakbang para iparamdam kay Farah na tinatanggap at handa siyang mahalin ito na parang anak. Excited na siyang ibigay kay Farah ang kanyang mga regalo. Sa sandaling yon, nadama ni Bethany ang matinding kasiyahan. Batid na hindi lamang niya inaalagaan ang kaligayahan ng kanyang anak, kundi pati na rin ang ikatutuwa ng girlfriend nito. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Nakikita naman ni Bethany na maayos palagi ang relasyon ni Jasper at Farah. Kaya hindi na siya nagulat nang nagdesisyon si Jasper na pakasalan na ito. Talaga? Magpo-propose ka na? Tanong ni Bethany sa kanyang anak. Marahang tumango si Jasper. Opo, ayoko na rin po kasi talagang patagalin. Mahal na mahal ko po si Farah, mama. Namungay ang mga mata ni Bethany. Nagagalak ang kanyang puso.
Kaya nga hindi niya alam kung bakit tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang anak. Bakit po kayo umiiyak? Ayaw niyo po bang magpakasal ako, Mama? Mahina siyang tumawa at pinunasan ng mga luha. Masaya lang anak. Parang dati lang nakukulitan ka na sa akin. Ngayon mag-aasawa ka na. Bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Maiiwan na lang ako mag-isa rito. Kaya bilisan niyo agad gumawa ng anak kapag naikasal na kayo. Hindi pa nila napag-uusapan ni Jasper ang tungkol doon. Alam niya kasing may ibang property ito, may ibang bahay, kaya baka doon na ito tumira kasama si Farah. Gusto niyang magkaroon ng sariling pamilya si Jasper pero napagtanto niyang malungkot pala kapag naiwan na lang siyang mag-isa. Mahinang tumawa si Jasper. Mama naman, hindi kita iiwan. Ayaw niyo bang dito kami tumira ni Farah kahit kasal na po kami? Mahina niya itong hinampas. Siyempre, gusto. Akala ko lang kasi bubukod na kayo. Pero kung sakali namang bubukod kayo, okay lang din sa akin anak. Baka sabihin ng ibang tao, mamas boy ka Jasper, na hindi kita pakawalan kahit kasal ka na. Mahina itong tumawa. Ano naman po kung tawagin nila ako mamas boy? Totoo naman at proud po ako. Pinalaki niyo po ako ng tama. Opo, sobra po ang concern niyo sa akin pero hinahayaan niyo po ako palaging magdesisyon para sa sarili ko. Kasi alam niyo pong kaya ko. Binibaby niyo po ako pero sakto lang at hindi naman pangit tingnan. Lahat naman po yata ng ina, lalo na kapag only child, grabe ang atensyon sa anak. Pinagpapasalamat ko po yun sa inyo. Wala po ako sa posisyon ko ngayon kung hindi dahil sa'yo. Kaya nga, hinahangaan ko po kayo mama. Walang rason para ikahiyang mamas boy po ako. Alangan naman pong sabihin kong papas boy po ako eh. Patay na si papa. Muli niyang marahang hinampas si Jasper. Ikaw talaga, nananahimik ng papa mo, dinadamay mo pa sa biro mo. Malakas namang tumawa si Jasper. Mas lalo lang naiyak si Bethany. Mahal talaga siya ng kanyang anak. Alam niyang napalaki niya ng mabuting tao si Jasper. Labis din ang pagpapahalaga at respeto nito sa kanya. Saka may request po sana ako mama. Sabi pa ni Jasper. Sana kapag naging asawa ko na po si Farah, mahalin niyo po rin siya katulad ng pagmamahal mo sa akin bilang anak mo po. Hindi rin po kasi talaga magandang trato sa kanya ng stepmother niya. Kaya magiging mas masaya po ako kung mararamdaman niya po sa atin yun. Dumaan ang awa sa dibdib ni Bethany. Unang kita niya palang sa stepmother ni Farah, alam niya nang may kasamaan talaga ng ugali ito. Kaya hindi na siya nagtataka sa sinabi sa kanya ni Jasper. Kahit hindi mo pa sinasabi, ginagawa ko na. Para sa akin, anak ko na si Farah. Wag lang din siguro akong awayin ng stepmother niya. Alam mo naman yun, di ba? Nabanggit ko na sa'yo yung nagbato ng cake sa bake shop. Umiling naman si Jasper. Huwag po kayong mag-alala mama. Wala na pong connection si Farah sa stepmother niya. Kaya nga gusto ko na rin pong pakasalan kasi lagi na lang din pong pinapaako kay Farah ang mga gastusin sa kanila. Naglayas po si Farah ngayon. Pinapatuloy ko muna dun sa isang bakanteng kondo ko. Bumaha ang gulat sa mukha ni Farah. Ha? Bakit hindi mo sinabi agad? Sana dito na lang siya sa atin. Kawawa naman. Tipid nang umiti si Jasper. Biglaan din po mama. Saka ayaw ko pong maramdaman ni Farah na parang masyado po akong nagdedesisyon para sa kanya. Kaya binigyan ko muna po ng sariling space. Kaya sana tanggapin niya po ang wedding proposal ko. Para naman sama-sama na po tayo dito bilang pamilya. Yun din ang gusto ni Bethany. Maluwag sa kalooban niyang bigyan ng pagmamahal si Farah. Madali pa namang mahabag ang puso niya kapag may mga ganoong sitwasyon. Nang mag-propose ang kanyang anak, nandoon siya. Isa siya sa pinakamasaya para dito. Kaya ng preparation ng kasal, tinulungan niya rin ang mga ito. Alam niya rin naman kasing madalas na busy si Jasper sa trabaho sa ospital. Sila tuloy ang laging magkasama ni Farah. Naging dahilan yon para maging close pa sila. At kahit anong hilingin nito, binibigay niya kahit minsan parang ayaw niya na. Hindi ba parang masyadong mahal yan, Farah? Tanong ni Bethany sa dalaga. Namimili sila ng wedding shoes para dito. At gusto nito ng mamahalin at branded. Gusto sanang tumutol ni Bethany. Mahal na nga ang ginastos nito sa wedding gown dahil malaki at bongga. Hindi rin naman makikita ang sapatos, kaya gusto niya sanang simple na lang. Pero mukhang gustong-gusto talaga yon ng fiancé ng kanyang anak.
Bahagyang nalungkot si Farah. Pangarap ko po kasi talaga to, Tita Bethany. Isang beses lang naman po akong ikakasal. Kaya pagbigyan niyo na sana po ako, please. Ngayon lang din po talaga ako magkakaroon ng mga branded na gamit. Lumaki po ako sa hirap kaya bawat regalo niyo po sa akin, pinapahalagahan ko. Napakagatlabi si Bethany. May kaya na siya at may pera naman sila dahil sa iniwan ng kanyang asawa noon. Pero hindi siyang tipo ng babaeng maluho sa kahit na anong gamit. Ni wala pa nga siyang nagagalaw na ari-arian na naiwan ng kanyang asawa. Lahat ng ginagastos niya sa kanyang sarili at kay Jasper noon, katas ng pagnenegosyo niya. Binalik ni Farah ang sapatos na gustong-gusto nito. Sige po, hindi na po namin kukunin. Pinigilan niya agad ito. Sandali, sige na, bibilhin na natin ha. Lumiwanag naman agad ang mukha ni Farah at mabilis siyang niyakap. Thank you, Tita Bethany. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Mama na rin ang itawag mo sa akin. Ikakasal na kayo ni Jasper kaya parang magiging anak na rin kita. Mukhang maluho ang magiging asawa ni Jasper. Gayunpaman, hindi niya naman nakikitang problema yon. Kaya naman yon ng kanyang anak. Pero sana katulad niya, marunong din humawak ng pera si Farah para na rin maging stable ang buhay ng mga ito. Sumakay na sila sa sasakyan. Sasakyan iyon ng kanyang anak na si Jasper na pinagamit lang kay Farah. Marunong din naman kasing mag-drive ang dalaga. At may bagong bili rin na sasakyan si Jasper kaya nakatambak na lang talaga ang sasakyan na yon. Napatingin siya sa sahig. May lata ng beer. Sa'yo to? Nanlaki ang mga mata ni Farah. Hindi po sa akin yan. Kay Jasper po, baka nakalimutan lang pong itapon. Hindi siya muling nagsalita. Nagsinungaling si Farah. Umiinom ng alak si Jasper pero hindi ang beer. Nasusuka agad ang kanyang anak kapag ganoon. Gayunpaman, pinagsawalang bahala yun ni Bethany. Siguro ay kay Farah talaga yon at umiinom ito ng beer. Ayaw lang aminin dahil baka akalain itong ma-turn off siya. Hinayaan niya na lamang. Hindi rin naman big deal sa kanya yon. Kahit nga siya at ang mga kaibigan niya, nalalasing sa wine kapag nasobrahan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ni na Jasper at Farah. Naluluha si Bethany sa sobrang saya. Pati mga amiga niyang nasa kanyang tabi, naiiyak na rin. Ninang sa kasal, sina Elise at Martha, kaya mahalaga ang mga ito roon. Nang kuhanan sila ng photographer, mas lalo lang silang umiyak. Tama na nga to, para na tayong mga timang, mamaya ang pangit na natin sa wedding album ni Jasper. Sabi ni Martha habang nagpupunas ng mga luha. Natawa naman si Bethany. Hanggang sa kasal ng anak niya, magkakasama pa rin silang tatlo. Tinigilan na nga lang nila ang pag-iyak, baka maagaw pa nila ang atensyon ng mga bisita. Nang matapos na ang kasal, pumunta sila sa hotel kung saan gaganapin ang reception. Bagong tayo lamang ang hotel, kaya swerte sina Jasper at Farah. Kasal nila ang unang naging event sa hotel na yon. Habang naghihintay ng pagdating ng bride at groom, kumain muna silang magkakaibigan. Nagutom silang tatlo kaya nauna na talaga silang kumain muna. Kaya lang, bago pa sila makaupo, may nabasag na si Bethany na baso. Rinig na rinig yon sa event hall kaya napatingin sa kanyang mga bisita. Hinila agad siya ni Elise. Oh, wag mo nang linisin, may maglilinis dyan. Baka mabubog ka. Nanginginig ka, Bethany. Ayos ka lang ba? Napalunok si Bethany. Hindi niya maintindihan kung para saan ang kaba na kanyang nararamdaman. Para bang may bagyong dumaan sa kanyang sistema at hindi niya batid kung ano ang dahilan. Nasaan si Jasper? Kinakabahan niyang tanong. Hinawakan siya ni Martha. Ha? Bakit mo tinatanong? Nasa hotel room nila. Di ba nagbibihis pa? Okay ka lang ba? Namumutla ka, Bethany. Sinapo niya ang kanyang dibdib. Hindi ko alam eh. Ngayon lang ulit ako kinabahan ng ganito. Huling naramdaman ko to nung kinumbulsyon si Jasper nung bata pa lang tapos dinala natin sa ospital. Ganito rin ang naramdaman ko kaya hinanap ko agad si Jasper. Hinimas ni Elise ang kanyang likod. Nako, wag kang mag-isip ng mga negatibong bagay. Kasal ng anak mo ngayon. Dapat good vibes lang. Walang mangyayaring masama kay Jasper. Huminga ng malalim si Bethany. Pinilit niyang maging kalmado. Baka masyado lang talaga siyang maraming iniisip. Pati pag-iisip ng mga negatibong bagay,
Hindi niya na maiwasan. Pasensya na, napagod lang siguro ako kanina. Nahihirapang sabi ni Bethany. Nang wala ng babala, nagsimulang manginig ang sahig sa ilalim ng mga paa niya. Akala niya wala lang yon pero nang muling dumagundong, doon siya nilamon ng takot. Nalaglag ang mga baso mula sa lamesa at ang grandeng chandelier ay umindayog na rin. Bigla din nag-crack ang mga dingding. Nagkagulo na ang mga tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Bethany. Si Jasper! Nasa tabi na niyang mga kaibigan niyang sina Martha at Elise. Baka sa mukha ng mga ito ang takot. Hinila pa siya kahit lahat sila natataranta na. Bethany, kailangan na nating lumabas. Wala rito si Jasper. Nasa ibang bahagi siya ng hotel. Sigaw ni Martha sa kanya. Hindi, bitawan niyo ako. Huwag muna tayong lumabas. Ang anak ko, naiwan sa loob ang anak ko. Pagmamakaawa ni Bethany at punong-puno ng pag-aalala ang boses. Sa labas, ang malamig na hangin lamang ang sumalubong kay Bethany. Naririnig niya na ang iyakan ng mga tao na lumabas sa gumuhong hotel. Nagpumigla si Bethany sa pagkakahawak ng mga kaibigan. Nakatutok pa rin ang mga mata niya sa gusali. Si Jasper! Walang anak ko sa labas! Baka nasa loob pa siya. Malakas niyang sigaw at halos himatayin na sa sobrang kaba. Farah! Sigaw ni Bethany nang makita ang asawa ni Jasper na nakatayo hiwalay sa karamihan. Nakayuko si Farah. Nanginginig ang mga balikat nito habang walang tigil sa pag-iyak. Mabilis na lumapit si Bethany. Nadudurog ang kanyang puso nang makita ang paghihirap ng asawa ni Jasper. Nasaan ang anak ko? Desperado niyang tanong. Tumingala si Farah sa kanya. May bahid ng luha at alikabok ang mukha nito. Si Jasper. Nasa loob pa po siya, Mama. Nabagsakan po siya ng pader. Sinubukan ko mong lumapit sa kanya pero hindi ko po nagawa. Pakiramdam ni Bethany, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi siya makapaniwala. Halos hindi niya maintindihan ang mga salitang binitiwan ni Farah. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa kalsada. Inalalayan siya ng kanyang mga kaibigan. Ibinaon ni Bethany ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Diyos ko po! Ang nag-iisa kong anak, hindi siya pwedeng maiwan sa loob. Sana ligtas siya. Gusto niyang sumigaw. Tumakbo pabalik sa gusali pero pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga sirena nang dumating ang mga sasakyan ng mga rescue team. Nakatitig lamang si Bethany at walang magawa kundi ang maghintay. Mas lalo siyang kinakabahan habang ginagawa ang rescue operation. Sobrang gulo ng mga nakikita ni Bethany. Marami rin siyang nakitang sugatan. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, isang rescue worker ang lumapit kay Bethany. Maamo ang mukha nito at puno ng simpatya ang mga mata. Ma'am, malumanay nitong sabi. Mahirap man po ang sasabihin namin sa'yo pero kailangan nyo pa rin pong malaman. Na-recover na po namin ang katawan ng anak ninyo. Pero wala na pong buhay. Gumuho ang mundo ni Bethany sa sandaling yon. Para siyang naubusan ng lakas. Nabibingi na siya sa sariling iyak at hikbi. Bumagsak siyang muli sa lupa. Jasper! Hindi! Hindi pwedeng mawala ang anak ko! Malakas na sigaw ni Bethany. Napatingin siya kay Farah na humihikbi rin at bakas ang kalungkutan. Napakaraming nawala sa kanila sa isang iglap. Nawasak ng isang trahedya ang lahat. Simula nang mawala si Jasper, hindi na alam ni Bethany kung paano pa siya muling nakabangon. Bastang alam niya, masakit para sa isang ina na mawala ang kanyang anak. Mas matatanggap niya pa kung siya ang unang nawala kaysa kay Jasper na marami pang magagawa sa mundo. Please, Bethany, wag mong ilugmok ang sarili mo. Bumangon ka. Hindi ito magugustuhan ni Jasper. Naiiyak na sabi ni Martha sa kanya. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Miss na miss ko ng anak ko. Sana ako na lang. Bakit siya pa? Bakit si Jasper pa? Niyakap siya ni Elise. May dahilan ng lahat kung bakit nangyayari ito sa inyong mag-ina. Kaya parang awa mo na, Bethany. Lumaban ka. Mahal na mahal ka ni Jasper kaya malulungkot siya. Malaman na nagkakaganito ka. Sobrang naninikip ang kanyang dibdib.
Maaga na ngang nawala ang kanyang asawa, pati ba naman anak maagang kinuha sa kanya. Hindi siya masamang tao, laging tumutulong si Bethany kahit kanino, kaya bakit kailangang maagang mawala ang kanyang mag-ama? Naging buhay niya si Jasper sa loob ng maraming taon. Binigay niya lahat dito, lahat ng kaya niya. Gusto niyang magagandang bagay lang ang matanggap ni Jasper sa buhay nito. Gusto niyang magkaroon ng sariling asawa at anak at bumuo ng pamilya ang kaisa-isa niyang anak. Pero hindi yun ipinagkaloob kay Jasper. Mama, kain na po tayo. Mahinang sabi ni Farah at pumasok sa kanyang kwarto. Napalingon si Bethany kay Farah. Kung may isa man siyang kasamang nagluluksa, si Farah yon. Kung mahirap sa kanya, mas mahirap naman sa asawa ni Jasper. Na hindi pa nga nasusulit ng mga ito ang buhay mag-asawa, maaga na agad binawi ang anak niya. Umupo si Farah sa gilid ng kama. Mama, kumain na po kayo. Kailangan niyo pong kumain. Hindi naman po pwedeng wala po kayo laging gana. Basag ang boses na nagsalita si Bethany. Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa, Farah. Hindi ko talaga kaya. Wala na si Jasper at parang may napakalaking space sa puso ko na ang hirap ng punan. Paano ka nagpapatuloy? Paano mo nagagawa yun? Saglit na wala itong sinabi na para bang tinitimbang ang bigat ng tugon. Huminga si Farah ng malalim at nagsimulang magsalita. Hindi naman po madali, Mama. Mahinang sabi ni Farah. Parang hamon po bawat araw para sa akin na hindi po kasamang asawa ko. Pero kailangan po nating magluksa. Ganun po talaga ang buhay. Saka kahit wala na po si Jasper, lahat ng pagmamahal niya, nananatili pa rin naman po sa atin. Pinunasan ni Bethany ang isang luha sa kanyang pisngi. Ngunit papaano ka nakakahanap ng lakas? Si Jasper din ang lahat sa akin. Anak ko siya at nag-iisa lang. Parang may parte sa akin na nawawala. Bahagyang nakapatong ang kamay ni Farah sa braso niya. Nandito po ako para sa iyo, Mama. Alam ko po kung gaano kahalaga si Jasper sa iyo at ganun din sa akin. Kailangan po nating maging matatag. Hindi lang para sa sarili po natin kundi para sa lahat ng tao pong kaya pang magmahal sa atin. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Napatingin si Bethany sa may bintana at nanatili ang mga mata sa hardin. Naramdaman niya ang pag-alab ng determinasyon sa loob niya. Salamat, Farah, mahinang sabi ni Bethany. Hindi siya iniwan ni Farah, dinamayan nilang isa't isa. Pareho silang nagluksa. Nawala man si Jasper, parang binigyan siya nito ng isa pang anak sa katauhan ni Farah. Pero may mga panaginip talaga siyang hindi niya alam kung para saan. Mama, mag-ingat ka palagi. Mahal na mahal po kita. Madilim ang buong paligid pero may tanging liwanag siyang nakikita at si Jasper lang ang nandoon. Pilit niyang inabot ang kanyang anak. Anak, please, isama mo na ako. Miss na kita, Jasper. Marahang umiling si Jasper at ngumiti. Sobrang mahal ko po kayo, Mama. Gusto ko pong maging masaya kayo. Mas lalo siyang naiyak. Mas magiging masaya ako kung kasama ko kayo ng papa ninyo. Mama, mag-iingat ka palagi. Ayokong mapahama ka. Nasa paligid lang sila, Ma. Sabi ni Jasper at unti-unting nawala. Kumunot ang noo ni Bethany. Kanino dapat ako mag-ingat? Sinong tinutukoy mo? Jasper? Jasper! Hinabol ni Bethany ang kanyang paghinga. Pawisan pa siya kahit malakas naman ang aircon sa kanyang kwarto. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang managinip ng ganoon. Tumayo siya mula sa kama. Nagsalin siya ng tubig na nasa kanyang bedside table. Hindi pa rin siya mapakali. Parang may gustong sabihin si Jasper sa kanya pero hindi niya maintindihan kung ano. Maya-maya ay may kumatok sa kanyang pinto. Pumasok si Farah. May ngiti ito sa mga labi at agad na lumapit sa kanya. Mama, may hiling po sana ako sa inyo? Sabi ni Farah sa kanya. Inayos niya ang kanyang nightgown. Ano ba yun, anak? Hinawakan nito ang kanyang braso. Nandyan po kasi yung pinsan ko po sa labas. Si Hector. Galing po kasi siya sa probinsya. Wala po siyang trabaho. Kung okay lang po sana, dito na lang siya tapos
Bigyan po ng trabaho, tulad po ng driver ko po. Ganon. Wala namang masama kung magkaroon ito ng driver. Tulong niya na rin kay Farah at sa pinsan nito. Kaya pumayag na rin siya kahit hindi pa naman niya masyadong kilala ang binatang dumating sa bahay niya. Simula nang mawala si Jasper, nakahiligan na lang talaga ni Farah ang pagsha-shopping. Hinahayaan niya na lang dahil mukhang iyon ang paraan nito para hindi malugmok sa pagluluksa. Siya naman, mas lalo na lang itinuon ang sarili sa pagbibake. Isang araw, bumisita ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Nakasalubong ng mga ito si Hector. Hindi matanggal ang tingin ni Elise sa pinsan ni Farah. Kung hindi pa hinila ni Martha, hindi pa aalis. Hoy, Elise, mahiya ka naman. May asawa ka na't mga anak, nagkakagusto ka pa sa mas bata sa'yo. Naiiritang sabi ni Martha. Hindi. Ano ka ba naman? Kadiri ang iniisip mo, Martha. Tumingin sa kanya si Elise. Bethany, sino yun? Bagong driver mo? Tumango naman siya. Oo, pinsan ni Farah, si Hector. Galing daw sa probinsya. Kumunot ang noo ni Elise. Seryoso ba? Bakit parang may kamuka? Kamukha siya ng bellboy na nakasalubong namin nung anak mo dun sa gumuhong hotel. Bumaha agad ang pagtataka sa mukha ni Bethany. Baka naman na malikmata ka lang o kamukha lang ni Hector. Galing daw sa probinsya yung pinsan ni Farah. Hindi naman yun magsisinungaling sa akin. Ay, speaking of sinungaling, biglang bulalas ni Martha at hinila siya. Mahina na lang tumawa si Bethany. Kahit saan talaga, hindi nawawala ang kakulitan ng dalawa niyang kaibigan. Hindi na bago sa kanya ang mga ito. Laging nasa tabi niya sina Martha at Elise, lalo na sa panahong kailangan na kailangan niya. May nalaman ako, Bethany, sabi ni Martha at lumingon pa sa paligid. Nasaan si Farah? Kumunot ang noo ni Bethany. Wala rito, umalis, pupunta raw ng mall. Nagpaalam sa akin kanina. Bakit ba? Binenta niya yung 2 condo unit ni Jasper, sabi ni Martha sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Bethany. Ano? Di ba nga, yung dalaga ko, doon din ang condo unit. Nalaman niya lang din doon na naipagbili na nga sa iba yung 2 unit. Kahit nga siya nagulat kaya nasabi niya sa akin. Alam kasi namin hindi mo ibebenta yun, sabi pa ni Martha. Umiling si Bethany. Talagang hindi ko ibebenta yun, katas ng pagdoktor yun ni Jasper. At hindi ako naghihira para ibenta yun. Napailing si Elise. Kaya nga, tanungin mo si Farah. Nako, okay naman siyang asawa ni Jasper pero kung pakialaman niya mga property na pinaghirapan ni Jasper nung nabubuhay, ibang usapan na yun. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang magagawa yun ni Farah. Kaya pagka-uwi pa lamang nito, kinumpronta niya agad ang asawa ni Jasper. Bakit mo naman ibinenta ang mga condo unit? Nangangailangan ka ba ng pera? Sana sinabi mo na lang sa akin. Huwag mo namang pakialaman ng mga property na pinaghirapan ng asawa mo. May hinanakit na sabi ni Bethany. Napayuko si Farah. Sorry po. May sakit po kasi yung tita ko sa probinsya. Kailangan pong operahan. Nahihiya po akong humiram sa inyo ng malaking pera kaya binenta ko na lang po yung condo unit ni Jasper. Sa amin naman po yun. Napabuntong hininga na lamang si Bethany. Gusto niyang magalit pero alam niyang walang magre-resolve ang problema kapag nagalit siya. Hinayaan niya na lang muna si Bethany. Gayunpaman, dahil sa tampo, hindi niya na muna masyadong pinapansin si Farah. Naiinis pa rin siya sa ginawa nito. Ayaw niya munang lumapit dito at baka kung ano-ano lang ang masabi niya. Sa mga lumipas na araw, unti-unti na rin namang humupa yun. Wala rin siyang napapansing kakaiba, puwera na lamang ng araw na yon. Oh, pawis na pawis ka, ayos ka lang? Tanong ni Bethany kay Farah nang lumabas ito sa kwarto. Pinunasan ni Farah ang pawis. Naglilinis po kasi ako sa loob. Ano po ba yon? Wala kasi ang 2 kasambahay. Pinagbakasyon niya para naman makapagbagong taon ang mga ito kasama ang pamilya. Tiningnan ni Bethany ang itsura ni Farah. Naka-short at spaghetti strap lang ito ng damit. Baliktad pang pagkakasuot sa damit na para bang minadaling suotin iyon. Inabot ni Bethany ang dalang chocolates. Binigay ni Martha, masyadong marami. Hindi naman din ako masyadong kumakain ng chocolates. Kaya sa'yo na lang.
Salamat po. Hindi alam ni Bethany kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may mali, pero hindi katulad ng palagi niyang ginagawa. Pinagsawalang bahala niya na lamang iyon. Hanggang sa nagkaroon ng sagot lahat ng bumabagabag sa kanya. Naisipan ni Bethany maglinis ng mga sasakyan. Inuna niya muna ang sasakyan ni Jasper. Mahilig maglagay ng kamera si Jasper sa loob ng sasakyan nito noon, kaya naluluha siya nang mapanood ang mga video nito. Mayroong simple lang na nagdadrive ang anak niya, kumakain ng burger o kaya kausap si Farah na nasa front seat. Pinunasan ni Bethany ang kanyang mga luha. Miss na miss ka na ni Mama anak. Maya-maya, lumipat naman siya sa isang sasakyan. Ang madalas gamitin ni Farah ang kanyang ginamit. Habang naglilinis, napatingin din siya sa camera doon. Umaasa siyang may makitang video ng anak niya pero nawala ang kanyang ngiti nang mapanood ang laman ng mga nakuha. Ano na? Wala pa ba? Ang bagal mo namang kumilos. Hanggang driver na lang ba ako para? Tanong ni Hector na nakaupo sa driver seat. Pwede ba? Tumigil ka nga dyan. Akala mo naman hindi nakikinabang sa pera na iniwan ng asawa ko. Saka, lagi ka namang nakakapuslit sa kwarto ko gabi-gabi. Nangingiting sabi ni Farah. Hinawakan ni Hector ang hita nito. Grabe ka na talaga, Farah. Kaya mo yon? Sa ibang lalaki mo, pinapagamit ang kama ninyo na dapat sa asawa mo. Ibang nagpapasarap sa'yo habang nasa teritoryo ka ng biyenan mo. Mahinang tumawa si Farah. Utu-utu naman ang nanay ni Jasper. Ang sarap hut-hutan ng pera, tango lang ng tango. Saka anong gagawin ko? Huhukayin ko si Jasper tapos itatabi ko sa akin? Napailing si Hector. Hindi ba't ikaw naman ang may kasalanan? Pareho nating alam yon. Bago pa gumuho ang hotel, wala nang buhay si Jasper. Pinukpok mo ba naman ang vase sa ulo? Napasinghap si Bethany. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ng kanyang anak. Sinadya ang nangyari dito at hindi niya matanggap na si Farah pa ang gumawa noon. Ang taong minahal ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwalang nagpapasok siya ng masasamang tao sa loob ng kanyang pamamahay. Nagdahilan pa nga si Farah. Anong gagawin ko? Nataranta ako. Kasalanan mo rin naman kasi, Hector. Nahuli tayo dahil sa kalandian mo. Natawa si Hector. Kung di ka nagpakita sa akin na nakasuot ng wedding gown at sobrang ganda, makakapagpigil pa ako. Kaso, inaakit mo rin ako ng mga tingin mo kaya kasalanan mo rin. Kasal mo pero sa akin malagkit ang tingin mo. Pinatay niya ang video. Nanginginig si Bethany sa sobrang galit. Nagdidilim ang kanyang paningin. Hindi niya matanggap na wala ng ganoong paraan si Jasper. Kaya nang makita niya sa loob si Farah, malakas na dumapo ang kamay niya sa mukha nito. Walang hiya ka? Bumaha ang gulat kay Farah. Mama, ano po bang? Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Walang hiya ka. Alam ko ng lahat. Ikaw ang may dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Magbabayad ka ng kabit mo. Sisiguraduhin kong mabibilanggo kayo. Malakas niyang sigaw. Aalis na sana si Bethany pero sinalubong siya ni Hector. Naubos lahat ng lakas niya nang malakas na dumapo ang kamao nito sa kanyang tiyan. Naubo siya at napahiga sa sahig. Narinig niya ang tawa ni Farah at umupo sa harap niya. Mama, okay ka lang? Hindi mo dapat kasi ako kinakalaban. Yan tuloy, mapapaagang pagsunod mo sa anak mo. Alam niya na kung para saan ang panaginip niya. Binibigyan siya ng babala ni Jasper. Hindi nito gustong mapahamak siya sa kamay ni Farah. Maya-maya ay biglang humandusay sa sahig si Hector at nawala ng malay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Martha. May hawak itong malaki at matigas na bagay. Sa kanilang tatlo, si Martha ang pinakapalaban. Mga dalaga pa lang sila, mahilig na ito sa boxing at taekwondo. Kaya hindi na siya nagulat kung alam nito kung saan hahampasin si Hector na mawawalan talaga ng malay. Biglang hinila ni Elise si Farah sa buhok nang akma itong tatakas. Tatakas ka pa talagang bruha ka? Nakalimutan mo yata. Saktan mo si Jasper, 3 kaming nanay niyang magtatanggol sa kanya. Haliparot kang mukhang pera. Tinulungan siyang makatayo ng mga anak ni na Martha at Elise. Hindi niya na maintindihan kung ano ang nangyayari. Nahihilo na rin siya. Basta naririnig niya lang, may balak ang dalawa na itali sina Hector at Farah para hindi na makawala hanggang hindi pa dumarating ang mga pulis.
Nang makarating na ang mga otoridad, hinuli agad ang dalawa. Tinabihan naman agad siya ng mga kaibigan niya. Papunta na sila sa ospital. Okay na siya pero gustong makasigurado ng dalawa na ayos lamang talaga siya. Mabuti at dumating kayo. Naiiyak na sabi ni Bethany. Huminga ng malalim si Elise. Napanaginipan ko si Jasper. Hindi ako mapakali, kaya pumunta na ako sa'yo. Hindi ko alam na papunta rin pala si Martha dito na naginip din. Halos sabay lang kaming nakarating. Mas lalong lumuha si Bethany. Gusto siyang protektahan ng kanyang anak. Ayaw nitong mapahamak siya. Gusto nitong gumawa ng paraan para may tumulong sa kanya. Mas lalo niyang napatunayang mahal na mahal talaga siya ni Jasper. Salamat sa inyo. Nanginginig ang boses na sabi niya sa mga ito. Inayos na lang nila ang kaso dahil sa lakas ng ebidensya na bilanggo na rin sina Hector at Farah. Sa wakas, nabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang anak. Jasper, ihanap mo naman ang love life ang mama mo para hindi ka na malungkot, sabi ni Martha sa puntod ng kanyang anak. Siniko naman ni Elise si Martha. Sige, sabihin mo yan at nang multuhin ka ng asawa ni Bethany. Mahina siyang tumawa. Napatingin din siya sa puntod ng kanyang asawa. Wala na ang dalawang lalaking mahalaga sa kanyang buhay. Pero hindi ibig sabihin maghahanap siya ng bagong lalaki. Hindi niya naiisip ang kanyang sariling magmamahal pa ng iba bukod sa kanyang asawa. Masaya na siyang mamuhay mag-isa. Alam niya rin namang marami siyang nagawang magagandang bagay para sa kanyang mag-ama nang nabubuhay pa ang mga ito. Napatingin si Bethany sa kanyang mga kaibigan na nagtatalo na naman. May mga tao pa rin namang nagmamahal sa kanya. Yun din siguro ang gusto ng Diyos na makita niya. Alam niyang hindi siya iiwan ng mga ito hanggang kanyang huling hininga. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, kilatising mabuti lahat ng mga taong papapasukin natin sa ating mga buhay. Hindi naman masamang magduda, pero mas mabuting maging maingat kaysa may mawala pa at may mawasak dahil sa taong pinili nating pagkatiwalaan. Tandaan natin na angkla ng isang ina ang kanyang mga anak, kaya kapag may problema, ina ang ating magiging takbuhan. Mas nakakaaliw ang yakap ng isang ina higit sa sino man. Pahalagahan din natin ang mga tunay na kaibigan para lang silang mga bituin kung minsan hindi natin sila laging nakikita pero alam nating lagi silang nandyan kapag kailangan na natin sila. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.